mga kababayan, talakayin po natin ngayon itong kasalukuyan impeachment. At saka impeachment at itong kasong ay sinampa ng Quadcom ng Kongreso laban dito sa atin pangalawang Pangulo sa Ombudsman at saka itong impeachment. Sa impeachment, kung tatalakayin natin, makikita natin sa akin pagmumuni-muni sa akin humantong na yung inaasahan na talaga maaaring tuloy na yung nasabi, tuloy na yung trial ng nasabi impeachment. Kaya lang kung makikita natin sa isa yon 16 na magagaling na abogado, naniniwala tayo magagaling yan. Ako talaga na ang iba diyan nakikita ko minsan sa korte, nakapakinggan ko at nababasa kong kagalingan ito. Nga itong 16 na mga abogado ng ating pangalawang Pangulo, magagaling din. Pero nagulanta ako na ang kanilang napagkisan ay motion to dismiss ang kanilang sagot sa ating impeachment court sa Senado. Ngayon, mabuti naman, maagap din ito na sabi prosecution, ay kaagad silang sinagot na ito na hindi dapat magkaroon ng dismissal, mapadismiss ito. Ang kailangan talakayin at magkaroon ng tinatawag trial. Kasi para maunawaan at maintindihan natin, sa isang ordinaryong kaso, hindi din na maalis yan, malaki man o maliit man na kaso, ang prosecution at defense counsel palagi nagdidebatehan. Sa hanay ng prosecution, kung akong tatanungin, at kahit man malaki o maliit na kaso, kaagad sila sumisilip ng mga technicality bilang abogado na parang, halimbawa, bilang magpasikat, parang sabihin magaling, kaagad motion to dismiss o kung ano-anong mga sinasabi nila sa kaso. Sa panig naman ng prosecution, gusto nila ilinaw at mapakita na mayroon na mga basihan o probable cause o merito para makasuhan yung kaso, yung taong naakusahan. Sa parte naman ng depensa, gusto nila yan na talagang mapawalang bisa. Kaya doon makikita natin ang mga kagalingan ng mga magagaling na abogado. Kaya normal yan sa aking tingin. Pero dito, ang pinagtatakaan, maaaring dito ang magkakaroon tayo ng problema malaki. Itong nasabi kasi impeachment ito, hindi katulad ng ordinaryong kaso ito na kailangan hindi payagan ng korte na ma-dismiss kasi sa korte, sa aking pagkakalam, hindi, yung mga technicality, hindi gaano binibigyan ng hindi binibigyan ng kinakailangan dito. Hindi binibigyan mga technicality. Tinitingnan talaga ng merito nga dapat kung meron. Dito sa impeachment na ito, yan ang problema kay kasabi na kaakibad yan ang sinasabing politika. Ngayon, kaya titingnan natin at pag-aaralan natin ito ngayon. Itong nasabi ng impeachment na nagsumite na yon Defense Counsel na gusto nila Defense Counsel lang ating pangalawang mapadismiss yung kaso. Ito naman ating prosecution, tinutulan ito. Kaya naambulan nito nandito na sa tinatawag sa impeachment court sa mga huwis na mga senador. Ang nakakalungkot dito, mga kamakailan, sinasabi na ilan magagaling na abogado, nakakalungkot nga lang, ito impeachment court, hindi palibasa, hindi lahat mga abogado, hindi gaano naunawaan na dapat sana. Ay ngayon, kinakailangan dito, kung akong tatanungin, at ganun din ang taong bayan, hindi ako naniniwala ang taong bayan ay gustong mapawalang kaysa ito, ma-dismiss. Ang taong bayan, ikaw man ay pro-impeachment o anti-impeachment, o ikaw man ay pulahan, dilawan, anong kulay, at ano ang paniniwala mo, o anong siktang paniniwala mo bilang mamamayang Pilipino, ito ay supporter ka man ng pro-impeachment ka man, anti-impeachment ka man, naniniwala itong mga nangyayari ito, ay naniniwala ko na gusto na rin ng taong bayan malaman ano ba talaga ito na ginawang akusasyon itong Kongreso bilang mga prosecutor. Ano ba itong impeachment na isinampalaban sa pangalawang Pangulo? Ito ba may katotohanan o wala? Dito lamang malalaman itong mga agam-agam ng taong bayan kung magkakaroon talaga ng trial. Kaya ano pong dapat dito? Itong Senado talaga ay hindi madala ang tinatawag nila, magbutuhan sila na kung nakakarami. Napawalang bisa nila at masabi kaagad na hindi na mag-trial, ma-dismiss. Kasi ako naniniwala, gaya ng sinasabi, ang inyong lingkod naniniwala at ang taong bayan gusto na rin ito malaman. Ano ka man, sabi ka, ikaw man ay
may ipin o wala. Ikaw man ay pro-impeachment ka o anti-impeachment, naniniwala ka nga kailangan malaman ng katotohanan. Magkakaroon namang malalaman lang po natin ng katotohanan, magkakaroon ng trial. Kaya ayaw lang talaga dito para malaman natin ang iilan dito na maaaring maging masumabit, maging involved sila o maging parte sila ng nasabing akusasyon, kung mayroon man, ay makita at malaman na sila pala ay may kaugnayan talaga dito. Ano yun? Isa na dito ang ating Pangulo. Ito na dito ang ating pangalawang Pangulo na kung saan siya ay naakusahan dito. Kung lumitaw ang katotohanan at siya ay makumbik, malinaw at lumitaw dito kung sino mga involved parties. Ayan ang ayaw talaga nila, i-trial ito. Pero yung mga masasabi natin, supporter, mga DDS, o ano pa man, DDLs, o anong tawag sa inyo, Dutae, etc. Naniniwala ako, kayo gusto rin ninyo iligtas, gusto rin ninyo malaman na kung totoo, walang kasalanan ito na ito pangalawang Pangulo, gusto niyo malaman niya. Kung hindi kayo talaga direktan may participation sa inaakusa. Ngayon, kayo gusto rin niyo malaman. Dahil ba kayo ay para hindi mahiwagaan kayo kung anong katotohanan dito. Ganun din lahat ang gusto dito ng taong bayan, magkaroon ng trial ito. Kaya wag sana mangyari. Kaya nakikita ko sa mga pangyayari ito, nakikita ko may mga technicality dito. Gaya ng sinasabi natin, bagamat sinasabi nila dito, itong impeachment ay hindi na pagkikialaman ng Korte Suprema, tama sila. Pero kung may issues ng technicality na nalalabag ng provision ng batas, at nalalabag yung nasabing provision ng impeachment, maaaring pumunta sa Korte Suprema. Kaya anong mangyayari? Madidili itong nasabing usapin. Pero gaya ng sinasabi natin na ito sana wag na mangyayari. Pero hindi natin maiwasan dahil itong mga abogado, alam naman na po natin, sabihin na natin sana ng defense, sana ng prosecution, magagaling na abogado yan. Ang kaso naman kasi, hindi naman kaagad ang kaso, hindi naman kaagad ng tinatawa. Magpa-file sila nga ito, hindi naman ito kaagad magpa-file sila mga democrat kung ano pa man ang sasabihin para ma-dismiss kaagad. Ito talaga naaabot ito sa Supreme Court kung ang mangyayari itong ating Senado ay magpapagiwang-giwang dito, maaari magkaroon ng hindi maiwasan ang may pumunta sa Supreme Court. Kaya madidili ito. Kaya makikita natin, hindi dito makikinabang ang taong bayan. Kaya mga kababayan, ito pa, kaya tatalakayin din natin. Ito ngayon, ang inyong lingkod naman ay mga tumutulong sa paralegal. May mga pangyayari na talagang nasurpresa ako at namangha din ako. Na bigla ito natin magaling na ombudsman director o chairman ng ombudsman si Justice Martires. Bigla niya kaagad ginawa yun, nagkaroon kaagad ng investigation itong nasabing kaso. Pero dapat ito talaga sa panig niya sa ordinaryong mamamayan, pwede sana ito yung madali ang ganun. Pero ito itong kaso laban sa ating pangalawang Pangulo, dito sa ombudsman, dapat masilang ito, maingat ito dapat, na huwag mangyari yun sa aking paniniwala, huwag naman, ito aking paniniwala, aking paniniwala, huwag naman mangyari na, dahil sa pagmamadali ito, dismissing kaagad yung nasabing kaso sa ombudsman, hindi naman siguro ganun. Kaya kinakailangan dito, hindi ito madaliin. At kailangan dito malinaw, maisumite yung mga ebidensya, magpapakita, magkakaroon ng tinatawag uugnay para magkaroon kaugnayan, mapakita dito yung masasabing probable cause na para magkaroon ng kaso ang ating pangalawang Pangulo diyan sa ombudsman. Kaya kinakailangan ito, masilang ito. Kasi magre-retire na di umano, itong pagkalam, itong ombudsman director o chairman, magre-retire ngayon Agosto. Ay huwag naman sana, bago siya mag-retire, mag-iiwan siya ng isang, kasi sinasabi ng ilan, hindi ko alam yan kung totoo, pero sinasabi, nababasa ko at sa mga payagan, na ito daw ombudsman director ay in-appoint ito ng dating Pangulong
si Rodrigo Roa Duterte. Huwag naman sana masakripisyo ito at magbigay pa ng kumbaga anong klaseng pabaon iiwanan niya, anong kasaysayan iiwanan diyan sa ombudsman. Huwag sana mangyari ito na aking mga agam-agam na huwag sana ma-dismiss ito. Na kailangan ito ay pag-aralan na talagang makita rin ang mga batayan o basihan. Ito na sabi pagkakaano ng ombudsman. Kasi sa isang parte, kung din kaya nga sinasabi ko, ordinaryong kaso, pwede yan. Pero ito, masilang ito. Pangalawang pangulo ito na sinasampahan ng kaso sa ombudsman. Ang kailangan ito, maipresent ang mga ebidensya laban sa atin, pangalawang pangulo, maipresent ang mga ebidensya para kontrahin itong mga ebidensya na mapawalang bisa itong kaso ng atin, pangalawang pangulo dyan sa ombudsman. Kaya mga kababayan, sana naman ay ito natin magiting na paniniwala natin ay direktor ng ombudsman. Makita niya ito, dahil nakasubaybay din dito ang taong bayan. Nakasubaybay po dito tayo mga mamamayan. Gaya ng sinasabi ko, hindi ko ito tinututulan madalian. Pero case-to-case basis ang aking paniniwala. Kung ordinaryong kaso yan, tama yan. Kaagad magkaroon ng investigation. Pero ito ay pangalawang pangulo na sinasampahan ng ombudsman. Kailangan dito makita at malaman kung anong mga batayan. Masagot kaagad nila. Mahimay, detail for detail. Itong mga inaakusa sa kanya masagot. Kasi alam mo kung bakit mahabang proseso yan. Magpapahal ng answer. Ang tinatawag yan ang magkabilang panig. Bago ito desisyonan. Kaya mahabang proseso kung akong tatanong itong kasong pangalawang pangulo. Hindi kaya ito ng 1 buwan, 2 buwan bago mapagpasihan ng direktor. Pero kung mamadalain ito, maaaring maging questionable ito. Kaya mga kababayan, hindi ko pinangungunahan ang desisyon ng ombudsman. Sa akin lang pananaw ito. Bilang kahit papano may mga karanasan tayo sa kaunti sa mga kaso sa ombudsman. Kaya nga sinasabi ko, okay ito sa ordinaryong kaso, madaliin. Pero ito, masilang ito sa pangalawang pangulo natin. Kaya mga kababayan, ang sinasabi natin na bigyan natin ng pagpapahalaga ito. Mga kababayan, mayroon din, ito po muli si Kuya Puli. Salamat po at magandang umaga at magandang hapon sa inyong lahat.